Vamos, rapido! Habulin ang dalawang yun! Kailangan natin tumakas din ng Ibarra. May naisip ang paraan. Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para pag nakita nila, isipin nila na ako si Crisostomo Ibarra. Paano kung ikaw ay napahamak? Wala tayong maisip na paraan. Maubos ang oras natin. Narito, Ginoong Ibarra, sumakay ka at huwag na huwag kang lalabas. Paano kay Elias? Nabahala sa sarili ko. Parili! Elias! Elias! Buenos días a todos ustedes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Ngunit kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa mga palayan. Nangyari man ay walang maayos na lawa sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. Tingnan ko ba't walang sino man ang nakaisip ito. Pagbukas ng panibagong ilog na gawa sa kanal at sarahan ang dating ilog pa. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kuha ng sapat na pondo upang ipambayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan doon po studio pagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na pondo. Kung gayoy, hayaan natin na ang mga mamamayan ang magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang may dudulot niyan. Mga kaguluhan. Oh, Basilio, Oo, Kapitan. kamusta nga pala ang binubuo niyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paaralang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy iyan kasi di ba tutol si Padre Sibayla? Ngunit nireguluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo ang mineral at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaraig. Mabuti naman kung ganoon. Sana maging matagumpay ang inyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa itaas at may kailangan pa akong gawin. Sige, Kapitan. Tila'y nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Ikagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan ng serbesa doon. Tayo yung munom. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora, masama raw ang puro tubig ang iniinom. Pabatid mo rin kay Padre Camora na kung tubig na lang ang iniinom niya, kaysa sa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Alam naman nating lahat na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalagang ito? Ito'y hindi kababalaghan, senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, Pardoname. Parang napakatapang mong sumagot kay Senyor Simon. halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko yung taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal, matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Mawalang galang na po, Kapitan. Ngunit nalalaman niyo ba kung saan banda ng lawan namatay ang isang ginoong nagngangalang Nebara, Gibara o Ibarra nga ba iyon? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit, asan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, Vámonos! Rapido! Fuego!
At ngayon, 13 taon na ang nakakalipas nang mangyari iyon. Kung gayong kapitan, ang kanyang bangkay ay Nakasama sa libing ng kanyang ama. Di ba't isa rin siyang pilibustero? iyan ang tinatawag na murang paglilibing. Tama ba, Padre Camora? Sadyang hindi magkakaroon ng mga marangal na libingan yan. Mga filibustero katulad nila. Alam mo anak, sa susunod na karaon mo, maaari ka nang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Telesporo, mabutit nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimerwisyo. At ngayong ayaw kong magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati malit na halaga lamang yan. Ngayon 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Itay! Hulihin ang lalaking iyan at gawin ninyong kawal. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na din ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po ng 13 taon, dito rin po sa mismong pok na ito, una tayong nagkilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat maliban sa akin, napatay na. Na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yon? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 13 taon nang nakakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay. Upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang pagkatao at ating mga karapatan. Mali ang iyong iniisip, At Ginoong ano? Simon. Anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay ikakasawi ko.